natin 4 to 1. Okay? So, para uli naka-expand yung inyong membrane. So, nandito nakababa siya. Ngayon, tatapakan nyo, ilan ang ikakatin natin? Let's say 148 watts. After natin mag-top up, ano naman gagawin natin, sir? So, i-open natin yung 4 to 0, and then i-close natin yung 4 to 1. Then, mag-start tayo ng HDS. Ilan yung pressure natin? 225 watts. Okay, so ano mangyayari sa membrane? Aangat. Kailan siya titigil umangat? Once na malis mo yun. Once na? Once na malis mo yun. Once na mag-equal ang pressure ng nitrogen sa hydraulic pressure. Siyempre, makukompress yan. Okay? Ano mangyayari sa 148 bars mo pag nakompress? Tataas cells. Okay? Kailan titigil yung pagtaas niya? Pag yung pressure na yung nitrogen ay parehas ng hydraulic. Okay? So, anong tawag natin dito? Compensating pressure. Okay? Bakit, sir? Ang engine-driven pump ninyo, mabagal yan mag-react. Kung wala tayong accumulator, every time na magbigay ko lang po yung dito, tapos i-drain niya, okay? Nag-fluctuate ang pressure. So, ano gagawin ni nitrogen? Siya yung magko-compensate. So, meron pa rin siya changes, pero negligible na. Hindi na nakaka-apekto sa operation ng FIBA natin. Okay? So, maglalaro yan. So, pag nag-increase tayo ng speed, umabot tayo sa 250 bars, syempre, ito, aabot din sa 250 bars. Kasi palaging equal yan. Okay? So, ang mangyayari lang dito, nagkagalang-galang lang yan. Nagdadalo lang yan, up and down. Okay? Any question? Anong may reason sir na bumababa yung pressure? Dumadahan lang? Kasi ang bilis eh. Dun sa FIBA ninyo sir, no, pag gumamit ng lungs doon, ilang seconds yan? 0.01 of a second. Yung exhaust valve pa. Okay. Pag sunod-sunurin mo yun sir. Okay? So, doon maghahabol na pressure. Eh, anim yan. Yung pump natin, yung engine-driven pump, babagal yung mag-react. Okay? Na mag-i-increase ng flow, dadagdag ng flow. Okay? So, para lang hindi maapektuhan yung nito, no? Kasi magkakaroon ng fluctuation eh. Ang mangyayari dyan, yung FIBA natin position, hindi magiging ganong flat steady. Merong mga fluctuation na mangyayari. So, main purpose ng compensator is para sa hindi nakakaroon ng payload. Yes sir, yung performance ng FIBA yun. Hindi siya maging magalaw. Sa mga Pag umangat siya, talagang angat lang na gano'n. Tapos steady, baba, daragdagan na talaga siya. Okay. Hindi yung, in-essence ko point something milliamps yan, point something seconds ha. Kasi sa isang segundo, ang dami niya ng ginawa eh. So kung baga, kung i-slow down mo yan, hindi mo kasi makikita yan sa normal seconds. Kung i-equate mo yan sa 0.01 na segundo, may makikita ka kasi mga fluctuation na gano'n. So minimize niya yung fluctuation na galaw ng FIBA. Dahil dito sa compensating pressure. Okay? So wag natin i-ano, kasi accumulator din yung term na ginagamit natin sa mga crane and hydraulic pump. David. Okay? Anong purpose ng accumulator natin sa mga David at sa mga operation ng Emergency. emergency, reserve pressure o reserve power. Okay? So ito hindi lang isa. Compensating pressure. Ang kaparehas na yun sa alpha loop. No? So si alpha loop ninyo sir is since the same lang naman tayo na supply, okay? May papunta dito, may papunta dyan, no? 560. So, damay na lang siya dito, no? Kasi ball valve naman yun. Okay. Okay, so nadadami na lang siya. Okay. So yung alpha loop, sir, gumagamit din sa ano, sir? Dito. Pinag-isa na lang, sir. Pinag-isa na lang. Tsaka ang laki nito eh. Yung alpha loop natin, pinalimit yung piston. So, hindi na siya masyadong
nagka-affected. Ano pa? Ang pressure nito naging 225. Yung alpha loop sa MC, 50 lang. Okay. So, hindi na siya masyadong affected ng changes sa